Ang magkapatid na nagbangayan. Sa susunod na gulong, susubukin nilang ayusin, magtagumpay kaya sila. Isa umanong sugarol na misis, buminggo na kay Mister. Tali alas 2 ng madaling araw nung tumawag yung unit 2 namin, yung base. Meron nga raw pong bawsi case na nagaganap. So agad dumisponde po kami. So sinubukan po natin akitin siya sa bahay. Yung anak ay nag-hysterical naman na akala siguro masasaktan yung tatay niya. Pero nakumbisi na po natin, napag-bis natin, tapos naisama po natin ng maayos barangay. Halika na. At ang pag-usapan natin maayos yan. May reklamo, trabaho lang naman to. Sige na, tandun mo ng misis mo para maayos yan. Kaya naman kasi, huwag naman kayong ganyan. Hindi pwede kung ayaw namin. May magagawa ba kayo? Bawsi case na Sabi sa namin yan na. Bawsi case yan, pwede yung kunin yan. Makatang maintindihan. yan, pwede yan. Ning, halika. Halika muna. Dito. Hindi ka na, ano yan? Ano nyo lang tatay? Huwag nyo na masasaktan. Hindi naman. Sumamakatang. Samahan mo para maayos yan. Yung babae po, siya po yung nag-report sa unit 2. Ngayon po, tumawag po sa amin yung unit para mag-assist. So dito na po sila nakita, kasama po siya ng unit 2 at kami naman po, kasama namin yung lalaki. Bakit class na ito, pumunta po sa simbahan. Umuwi po ako ng tanghali, bumalik po ako sa simbahan, 1:30 kasi may Bible study. Nakauwi po kami uli, magpa-5 na. Pag-uwi ko, nagpalit lang ako ng damit, lumabas ako, sinanap ko nga ito. Pagpasok ko po, Anak niya po. pagpasok ko, biglaan lang niya ako sa bundok. Nagpa-medical na kayo. Base doon sa medical legal na piniresent namin ng babae, nagkaroon siya ng sugat sa labi. Kaya yun ang pinagbasehan namin ng sumbong niya. Lagi yung ginagawa sa inyo ni Mr. Yan? Hindi po ngayon lang. Nakainom mo siya. Hindi ko po alam kasi wala po ako kanina sa bahay. Niluto po. Eh bakit doon yung ginawa yung pananambok sa asawa niyo? Wala po sa bahay. Naglimit kasi nagbibingo, gabi na umuwi. Sinapuno na rin ako sa tagal na parang nasa lubong ko siya na magsasalang ako ng ulam doon sa kasulay doon galing sa CR. Parang ang dilim ang paningin ko kaya naano ko siya, natapik ko siya. Mabigat kasi yung kamay ko sa trabaho Alam ko. ba kung ilan dapat ang alin dito sa tapik mo? Hindi po tapik ito kailangan po ng pahinto po laceration po ito. Sa dilim man ang paningin ko, gabi na umuwi, sa halip na ibang gutom siguro, halong gutom ko siguro at saka yung pagod. Kaya nagawa ko sa kanya. Dahil sabi ko, tigilan mo niya yung pagbibingo ng pagsusugal. Hindi tama. Hindi nga po sa pagsusugal, galing po sa simbahan. Hindi po. Galing sa simbahan siya, pero sabi ko, hindi mo rin, sa isip ko, hindi niya rin ginalang yung pagkasabadista niya. Dahil susugal din siya natin. Dahil po nakaharap sa kasong Bausi. Yung binayamit po yung Republic of 1962. Yung Bausi po yan, ang mga nagiging biktima rito, yung mga may karelasyon na babae, asawa at mga anak. Yung kahit hindi kasal o live-in partner lang, pwedeng magreklamo yung babae. Kahit girlfriend, maski yung mga girlfriend ng tomboy, pwede rin magreklamo. Basta may relasyon na namagitan sa kanila. Sabi pa nga niya sa akin pag napakulong ko nga raw siya, tutuluyan niya ako Mrs., ano pong gusto niyo mangyari dito? Alam ko yan sa Bausi, kung anong nararapat para sa kanya. Sigurado po kayo? Oo, kung anong niya, bigyan siya ng lechon. Kasi alam ko, at ulitin po niya yan, nasimula na niya. Sa amin po, talagang kung masusunod po kami, susundin po natin yung tutulong. Talagang dapat po, kasi natanong sa pulisya. May binubuhay pa po ba kayo? May binubuhay pa kayo na mga anak? Malalaki na po mga yan. Yung bunso ko, third year high school, second year. Paano po pag-aaral nun? Kaya na po supportahan? Bahala na po. Kahit naman ano yan, hindi naman yan. Kahit naman may trabaho yan, hindi naman nagbibigay na sweldo yan. Nakakasiguro po. Ha? Nakakasiguro po kayo, ha?
Yung ano ko lang, kung anong nararapat. Inihingi ko lang karapatan ko, yung katwiran. Sa sobrang galit ng babae doon sa asawa, talagang gustong-gusto niyang ipakulong. Kaya lang, sa amin kasi mas mahalaga yung pamilya. Ang magsasuffer dito yung mga anak nila eh. Kaya ang ginagawa namin, hanggat maaari, kinakausap namin yung babae na pag-isipang mabuti yung kaso. Ginawa lang namin, for the record lang, pinalater namin yung reklamo ng babae para at least doon sa mga kung magkaroon man sila ng ayusan sa pagitan nilang dalawa, magiging supporting papers yung ginawa namin blatter. Kung talagang galit na galit yung babae, kahit na aminado siya na isang beses lang siyang sinaktan ng asawa niya at desidido siya na ireklamo doon sa police station 6 yung asawa niya. Kung talagang desidido po kayo, wala po kami magagawa. Galing kayo sa police station 6 para proseso po yung kaso na gusto niyo isang pasasawa. Nung sinaktan niya ako, inisip pa niya asawa niya ako. Hindi rin naman niya inisip yun eh. Pwede mo kayo may pagkakamali. Bakit? Yung mga pagkakamali niya, nakikita ninyo. Bakit tinanong ko ba siya sa mga pagkakamali niya? Bata din. Layas na ako yung mga kaibigan si Papa. Kaya dahil kasi May Sa pakiusap ng kanilang anak, iniurong na ni Mrs. ang anumang reklamo sa kanyang mister. Ayon sa tanod, nangako si Mrs. na babawasan niya ang paglalaro ng bingo. Sa panig naman ni mister, tiniyak niya na hindi niya pagbubuhatan ng kamay si Mrs. Susunod sa rescue.